ikaw lang ang mamahalin. Hi, Gina. Kamusta ang buhay po? Kamusta ang buhay sa lungga na to? Hi, Clarissa. Okay lang. Mabuti naman. Ikaw, kumusta ang buhay pagpapanggap? Pagpapanggap? Oo, na magkapatid kayo ni Mark. Gina, marami kang hindi alam. Dahil kung dyan rin lang naman sa kaibigan mong si Mark, higit na mas may karapatan ako sa bahay na yon dahil isa akong tunay na Fuentebella. Talaga? Oh, ay bakit nandito ka? Huwag mo sabihin sa akin. Namimiss mo na mga ipis, mga daga. Hindi ka nila namimiss. Sabihin na lang natin na panahon na para ipamukha ko sa'yo. Ipamukha ko sa'yo na mayaman na ako ngayon. Walang nagbago. Ganun pa rin eh. Yan ang akala mo. Dahil sa mundo na ginagalawan ko ngayon, pera ang umiiral. Dahil doon, sabihin na lang natin na pwede ko nang unti-unti at umpisahang singilin ang mga pagkakautang mo sa akin. Sarap talaga dito, no? Preskong-presko ang hangin. Sariwang-sariwa, pati yung mga kinakain natin, hindi ba? Ewan ko ba kung bakit, pero Ano yun? Wala pa kayo napapansing kakaiba kay Charles itong mga nakaraang araw? Para kasing meron siyang inililihim sa akin eh. Ano kaya yung nililihim niya sa akin eh? Nay, anong tingin niyo? Ano kaya yung nililihim niya sa atin? Eh, ano naman ang ililihim niya sa atin? Ayaw ko nga na eh. Napapaisip kasi ako, biruin niyo. Ang dalas sumakit ng ulo niya. At ang dalas din niyang uminom ng gamot. Siguro natatakot lang ako. Ano ka ba? Wala yun. Ikaw talaga, oo. Alam mo, madalas lang magka-migraine yung tao. Siguro kasi, kahit na magkasama na kayo ngayon, eh nag-aalala pa rin siya na baka matagpuan kayo ni Beatrice. At yung pag-aalala niya, yun ang nagpapasakit ng ulo niya. Siguro nga po. Sana wala talaga siyang nililihim sa akin. No, pare. Hindi ko pwedeng sabihin kay Catherine. Hindi niya matatanggap ang sitwasyon ko. I still think she deserves to know. Ewan ko, pare. Ayaw saktan siya. Pero Charles, baka pag nalaman niya nagsisinungaling ka sa kanya, baka lalo siya masaktan. Bakit di mo siya bigyan ng pagkakataon parang makapaganda? Matanggap kaya ni Catherine na mawawala na ako. Pare, ang saya-saya namin dalawa ngayon. At ayokong sirain yun. Kung ako nga, hindi ko matanggap na mawawala na. Siya pa kaya? Sige pare, ikaw na desisyon mo. Tagalangin ko. Sige, papunta na ako dyan. Sige, dadalhin ko na lang gamot mo. Sige, ingat. Larissa? Ate! Ate! Ay, pulis trapiko ka na ngayon? Stop sign? Hindi ako pwedeng gumo? Pinky, hindi ako nagpapatawa. Tsaka wala naman nakakatawa eh. Seryoso ang usapan ngayon. Di ka ba nagsisisi na sila ang kinampihan mo sa kabila ka pumanig? Pinagpalit mo kay Catherine at Jepoy? Ate, ano ba? Hindi kita pinagpalit. Kahit kailan hindi kita pagpapalit. Grabe ka naman magbintang.
Ganyan ba ang pagtingin mo sa pakikipagkaibigan ko sa'yo? Alam mo, Pinky, kung gusto mo dapat na magkasama pa tayo hanggang ngayon, dapat hindi mo ako iniwan. Noong mga panahong hirap na hirap ako sa mga pangyayari. Ay, pinagtabuyan mo ako. Pinagtabuyan mo kaming lahat. Hindi. Nagkampi-kampihan kasi kayo. Pero ngayon, sige, magkampi-kampihan kayo. Magsama-sama pa kayo sa mabahong lugar na to. Mabulok kayo dito. Wala na kang pakialam. Salamat, Jepoy, at naniniwala kang malinis ang intention ko ngayon. Ang gusto ko lang naman kasi magkaayos na kayo ni Clarissa. I feel so guilty. Ako ang rason kung bakit kayo naghiwalay. Huwag mo na isipin yun. Eh, importante, okay na tayo. Pero sana sa susunod kayo naman ni Clarissa magkaayos. Salamat, Jepoy. Si Clarissa? Clarissa! Galing ko rin, ano? Kanina ko pa kasi nararamdaman na makikita ko kayong dalawa. Tama ang hula ko. Ako nga, si Clarissa ang dati mong nobya, dati mong mahal. Pero obviously, hindi na ngayon. Kaya huwag kang mag-alala. Wala naman kung balak maghabol. Clarissa, you don't understand. Tigilan mo nga yung kaka-Ingles mo. Alam ko, oo, sosyal ka. Pero huwag mo nang ipamukha sa akin dahil mayaman na rin ako ngayon. Bilip din naman ako sa'yo, no? Lakas ng fighting spirit mo. Bantay sa lakay ka talaga. Naks naman. Pa-cocktail-cocktail na lang tong nanay ni Clarissa. Mamu? Mamu, right? Kumusta naman ng buhay bakasyonista? Talagang ginawa nyo ng parang hotel tong pamamahay namin. Pa-relax-relax lang. Painom-inom, pakain-kain, pahiga-higa sa malaking kama. Ang tanong, may karapatan ba kayong tumira rito? Ang sagot ay wala. Kasi kayo, Mamu, kayo ni Clarissa, you're both cheap social climbers. In other words, hampas lupa kayong dalawa ng anak-anakan mo. May tanong pa pala ako. Sino ho bang naging customer niyong totoong tatay ni Clarissa? Pinoy ho ba siya? O baka naman pagkatapos kayo buntisin, bigla kayong iniwan? Mamu, sabihin mo nga dyan kay Clarissa na ang kapal-kapal ng mukha niya, she'll never get away with this. Mamamatay muna ako bago madampian ng katitingman sa kayamanan namin ang Clarissang yon. Sabihin mo. Clarissa, mag-usap naman tayo, please. Oh. Kahit sandali lang. Jepoy, in case na hindi mo pa na-realize, wala na tayo. Bigyan mo naman ako. Mag-usap naman tayo kahit sandali lang. Clarissa! Clarissa, please naman, oh. Jepoy, tara na. Tayo naman, oh. Joseph! Joseph, Buti para. nakarating na kagad.
Inabot ka na dito ha ng hapon kahapon. Buti hindi ka na-traffic. Aba, hindi naman ko na. Ha? Joseph, tama-tama yung dating mo. Ayan, luto na yung barbecue na ginawa ni Nay. Oh, ayan. Masarap yan. Oh, ito na lang. Bagong luto ito. Ito. May iba. Nagpunta ka pala sa club kahapon? Opo, binisita ko po yung mga dati kong kaibigan. Good. At least hindi mo nakakalimutan yung mga taong tumulong sa'yo. Alam niyo po, naawa nga ako sa kanila eh. Kasi ngayon nakatira na ako dito sa malaking bahay. Naiisip ko kung gaano kahirap yung buhay nila doon. Naisip ko nga rin ho kung gaano kahirap yung buhay namin ng mamo noon. Well, noon yun. Ngayon, nandito ka na. Gagawin ko lahat na magagawa ko para matupad ang pangarap mo. Matagal kitang hinanap. Pinanganak kang Puente Bella. Sisiguraduhin kong mabubuhay kang isang Puente Bella. Pwede ba, Beatrice? Hindi makakatuloy yung ginagawa mong pagdadabog. May mga tao nang naghahanap kay Charles. Kaya, maghintay na lang tayo. Maghintay? Babalik din yun. Ano? Anong babalik? Eh, paano kung hindi siya bumalik? Paano kung tuloy na silang nagtanan ng Catherine na yan? Alam mo, Beatrice, kung hindi ka masyadong naging mahigpit kay Charles at kay Catherine noon, wala sana tayong problema ngayon. Dapat noon pa, tinanggap mo na si Catherine. Tinanggap? I will never, never accept her! Kahit kailan ay hindi siya nabagay sa anak ko! Not when I'm still alive. Not even when I'm gone! I swear, she will pay for this. Aling Miling, hanap ba? Hanap ba? Kaya na ba ito? Sige. Charles! Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Mamo! Oh! Bakit? May problema ba? Wala. Bakit? Ano ba pinagsasabi mo? Eh, ba't parang gulat na gulat kayo na nakita niyo ako? Ha? Eh, hindi kasi hindi ko naman kasi alam na papasok ka eh. Eh, baka naman kasi may iniisip kayo na ibang taong papasok dito. Ano ba nangyari? Ha? May maginawa bang masama sa'yo mag-ina yun? Mamo, kahit hindi niyo sabihin sa akin, alam kong maraming natutuwa, gustong-gustong umalis tayo sa lugar na to. Pero nagkakamali sila dahil hindi ako magpapatalo. Anak? Masaya ka ba dito? Hindi na importante kung masaya ako. Importante, nakuha ko yung pangarap ko. Huwag kang mag-alala, Mama. Kung inaakala nila na pwede na tayong api-apihin dito, kakamali sila. Dahil alam kong paraan kung paano patahimik yung Mark nila at Vanessa na yan. Diyos ko, Charles, anong nangyayari sa'yo? Charles! Jackie! Mukhang walang epekto yung gamot na ipinainom mo. Hindi ko na alam eh. Ba't ka nagkaganon eh? Joseph! Pare yung morphine, pare! May kuha naman oh. Pare, sigurado ka? Oo, pare, sige na oh. Joseph, ano yan? Pare! Tsaka yung ibang gamit ko kung nandun, ah. Clarissa. Ano nangyari? Dad, pwede ba kayong makausap? Bakit may problema ba?
Alam kong may tinatago sa akin si Charles. At bilang pinakamatalik niyang kaibigan, alam kong alam mo kung ano yun. Madalas na kasing sumasakit yung ulo niya ngayon eh. Noong pills at tabletas pa lamang yung iniinom niya, naghihinala na ako. Sama na yung pakiramdam ko. Pero ngayon, gumagamit na siya ng injections. Natakot ako. Joseph, sabihin mo nga sa akin, meron ba akong dapat malaman? Ha? Siguro, ang maganda yan, kay Charles manggaling ang sagot sa tanong mo. Hindi maganda sa akin manggaling eh. Kung nagising siya, mag-usap kayo na maayos. Akalain mo nga. Akala ko magiging sakit sa ulo yung pagdating ng Clarissa yan dito eh. Hindi ko na-expect na it's gonna be exciting and entertaining pala. Grabe. Mark, you are so naughty. I don't understand. How can you even find it amusing? Nakakainis nga, no? Grabe. Handa siya. Mag-usap na tayong tatlo. I'm sorry kanina. Hindi mo naman kasalanan na sumakit yung ulo mo eh. Hindi mo kailangan mag-sorry sa akin. Okay lang yan. Alina, mahal kita. Alam ko. At alam ko rin na yun ang pinakamalaking dahilan kung bakit ka naglilihim sa akin. Charles, kung totoong mahal mo ko, sasabihin mo sa akin ang totoo. Kakampi tayo. Tayong dalawa. Dapat magkasalo tayo sa saya, sa lungkot, sa sakit o sa kalusugan, sa hirap at ginhawa. Handa ako sa kung anumang sasabihin mo. At tanggapin ko ang nililihim mo. Kadi. May tanim na buhay ko. Tanim na buhay ko. Kadi, may sakit ako. Brain cancer. Hindi ko alam kung 2, 3 linggo na lang lalaki ko rin sa mundo. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan, Charles. Sabihin mo sa akin, hindi totoo yun sinabi mo. Sabihin mo sa akin, hindi totoo yan. Sabihin mo sa akin. Kati, mahal kita. Mahal. Alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos yun, Kati.